usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, nagsunta ang kahayag, nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, pitsa 25 sa buwan sa Marso 2024. Una karong Lunes karon of the Holy Week, no? Yesterday was Palm Sunday. Sangan sa kong partner nga si Manny de los Santos sa Rabacala, kanyang alagad sa kahanginan, Malu Inokando Tabar, murag pasensya gamay kay murag piling nako langob, no? Naglanog-lanog ang atong kalibutan ro mga panahona tungod siguro ni Semana Santa. Pero sama sa naandan atong ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa The Freeman. Sa The Freeman, spat with Rama over CBRT. 3 lawmakers support Gwen. Sa Banat News, sa The Freeman, gituuhang nalumos o gianod sa lugar, lawas na hawas sa Mactan Channel. Sa Philippine Daily Inquirer, China warns Philippines, prepare to bear consequences. Sa Philippine Star, Teves gets 15 more days in Timor-Leste. Sa Manila Bulletin, uninterrupted power supply assured during Holy Week. Ug sa Tempo, Exodus begins. Mao gadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik among ipadangat kaninyo mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siyensya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siyensya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin. Babae lang ako.
nga kamo kong ginikanan. Mga kakamuka! Sa naman yung sudana, uy? Sudana? Pagkakus ka na rin kinabuhat sa mga isa. Hindi na po makakita, ma. Nagtusahan na po makakita. Dawaton ko ang tanan. Dawaton ko. Una ikaw? Nagkapasahilo ka? Pangutan na! Huwag ginuangan ba na ko siya? Ikaw gipapatayin ug ako'y gipaundang. Dili na ako sa'yo. Hindi pa undang ka nila ni mama o ni papa. Nagbarkada man ka. Nagadik-adik. Huwag na dito! Puno! Pulis na! Puno! Mali ka, Rami! Sabay ka nung sana, sir! Maluoy mo na kay paming mga anak! Nangyaapon, ngayon pasahilo. Ay, kapasahilo. Kung may pagsalit ka, ayaw kahadlok. Kung dili ka gusto magtrabaho sa abroad, ako na lang kahap. Ay pagsalit ka, Musulti na lang yun ko ni mo, ma. pag-ibisog, ayaw pagpadala. Pagkiyasan, gabay lamang. Loko ko ninyo, ate. Huwag nila ang basaylo. Tuas sa langit ang basaylo! Anong hugaw naman kay Kaday? Labas pa. Gusto ko na makita, mama, ha? Gusto ko ka dali! Disi! Alam, Disi! Gipangayo na nako sa Ginoo. Nga iyan akong kuhaon. Kano gidako ni pa din eh. Basta, na, di ka kapag mabasa? Salamat, Day. Ito kalisod sa gupamunta. Apan karon nahanaw na. Ang mga panghitabo sa kinabuhi, dili ato ang pagbuot. Apan, Pangitaon na to siya, ma, para napad ko. Mama, sis napad ko papa. Anak kayo mapigtandi sa upan. gugma ug pagsalig, dili ang kayugot. Tugan mo ang magpabilin ang imong gugma. Pinangga ka sa Ginoo, mao nang gihatagan kaniya ni karong bag-o nimong Pinoy-anan. Anin ako po yung Estera. Dili na ko gusto mabalik dito sa karsada. Yes, Alex, kauban minimo sa imong paglakaw padulong sa imong kalampusan ug buhi nga pagtuo. Buhi nga pagtuo, buhi ang pagtuo. Malukan ng kwarta babay. Mga ko sa tawag. Doon ni mo na papaig sa. Sir, paano si Victor na tunay? Ano nyo nga, pantay na gina. Sa gamay kinabuhi. Wa ko'y katabang, dili ko mutuo. Naarani mo kung mutuo ka, di. Ako ni mong gipangita. Sige! Atos bay! Ato tabas tres, ato bangay papayon! Uy, kayo sa sitwasyon na kani atong mga anak ita, 5 ka buok nga pobre ka ita. Kung saan ka na to, matuman na to ang ilang taksa-taksa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mga tao pare? Kita gitulo. Mawagid man ang guys. Isa mo yung
Senior Bishop ug Santo Papa. Grabe yasan Santo Papa man gyud. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa ato mga paghisgot-hisgot ato sang unahon kining ato ang pag-observe no sa Holy Week karong semanahag sugdan kagahapon sa Palm Sunday unya sa iyahang homily si Cebu Archbishop Jose Palma niingon o nipahinumdom nga ang Holy Week is essentially a time for reflection and prayer ug dili kuno panahon for leisure. Si Cebu Archbishop Jose Palma namung niini atul sa iyahang wali sa Palm Sunday Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral kagahapon. Iyahang giawhag ang mga sugbuanong Katoliko nga ipalabi ang kasolemne sa okasyon kaysa sa pagtambong og mga outing. Sa iyang pamahayag, niingon si Archbishop Palma, dunay pipila nalipay kon Semana Santa kay maghuna-huna pag-ekskursyon sa kung asa man nga dapit. Pero kung pwede lang, ato ang panahon ihatag lang sa Ginoo kay daghang mahinungdanon nga misteryo sa atong pagtuo. Maong gitawag og Holy Week kay mao'y magdala kanato pagtubo sa kinabuhing Kristohanon sa pagkabalaan. Matud ni Archbishop Palma. Siya midugang nga kini kunong pagsugod sa Holy Week kung unsa ang ato ang mga planning. Si Archbishop Palma niingon daghan kunog malipay no makakita gyud kalipay sa pagplano sa unsay mga buhaton for the Holy Week, but mas maisag kuno kung atong gahinan og igong panahon
ang pag-focus usab sa mga misteryo sa ato ang pagtuo o mag-reflect atol ni ining Semana Santa aron sa mutubo ta in our Christian life and in holiness. Kagahapon, as we said earlier, Palm Sunday, maoy nag-signify sa pagsugod sa Holy Week nga sa Binisaya pa, Semana Santa. Usa kini ka significant religious observance sa Christian calendar that commemorates the final week of Jesus Christ's life, ang iyang pagkalansang sa krus ug sa iyang pagkabanhaw. Karong tuiga, ang Catholic celebration gisugdan kagahapon March 24 ug mahuman usab sa Sabado, March 30. Giauhag ni Archbishop Palma ang mga Sugboanon nga magtapok sa mga simbahan karong simanaha ug ihasang gitumbok ang kaimportante sa panagtapok aron palawman pa ang koneksyon sa Ginoo ug pagsabot sa sakripisyo ni Hesukristo. Si Archbishop Palma midugang, akong punto kung doon na kita'y panahon sa laing butang, unta doon na kita'y panahon sa pamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Samtang subay usab ni ini si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilaren, tigpamaba sa Police Regional Office Central Visayas, ni auhag sa mga pamilya nga nagplanong mobiyahe o mag-outing nga mag-observe gayud og precautionary security measures. Gitambagan ni Pilare ang mga households nga mo-designate gyud og security overseer o ma-install og closed-circuit television cameras aron ma-monitor ang mga kalihukan ug mga panghitabo sa panimalay samtang wa diha ang mga nagpuyo. Iyang giauhag usab nga isiguro dunay vehicle maintenance aron kalikayan ang pagkapalyar sa atong mga sakyanan, engine failure samtang nagbiyahe o gitumbok usab nga ang mga police numbers angayang timan-an o kuhaon daan sa mga padulngan. Kining atong mga police numbers kung asa ta mo paingon, mas maayo nga atong kuhaon daan aron duna tay matawagan in cases of emergency. Gitumbok usab ni Pilari ang kaimportante nga dunay readily available emergency hotline numbers lakip na ang sa kapulisan, sa mga ambulansya ug sa Department of Health. So mao na ato ang gisugdan kagahapon no, dinhisab sa CCTN Channel 47 nagmisa usab kagahapon sa ato ang Palm Sunday unya si among gisimbahan kay ang oras man ni Father Jesper Petralba nindot sad kaayo og nindot sad kaayo og reminder no nga kanang sa nangahitabo ni Hesukristo unya kanang tinuod na giingon ni Archbishop Palma nga mas maayo gyud nga kaning Holy Week because it's by the name nga Holy Week, mas maayo sad unta kuno kung atong spend over reflection ug kanang sa ato ang pagtuo, pero sa pagkatinuod lang ang uban maningkamot sa gyud nga while nag-reflect or a portion of that time manggita sa paagi nga makabanding with family because maura man sa gyud goy kanang available nga wala tanan like in the media no murag sa media murag kana ra gyud mo higayon nga wa gyud tanan why broadcast because it is kanang especially kanang mga Thursday, Friday, Saturday. So other days bisan pa nagbagyo, bisan pa nagunsa na agyoy pagpanibya. So mao na no pa find time to reflect unya kuan sa reminder ni Archbishop Palma mas may gyud nga mahinumduman ang suffering and then let it be a guide for all of us sa ato ang pagpadayon sad sa atong kinabuhi. Kay wisag mo ingon tag every year na amang gyud ni kada tuig na amang gyud ni ato ang Semana Santa, pero tinuod mas may sad na nga once a year, every now and then we sit back and then we also take the time to reflect sa ato ang mga kinabuhi ug sa atong mga padulngan sa atong kinabuhi. Sa laing bahin kani atong hisgutan na sab kining nagpadayon paghihapon murag wa pagyoy kahumanan nga kanang panagbangi kabahin aning BRT no, kay over the weekend di mo menos tulo ka mga kongresista sa dakbayan sa Sugbo ang nipagdangat sa ilahang suporta kang Cebu Governor Gwen Garcia kabahin sa issue sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT. Si Ako Bisaya Party List Congressman Sonny Lagon, si 6th District Congresswoman Daphne Lagon ug si 7th District Congressman Peter John Calderon miingon nga sila nagsuporta
sa lakang ni Gobernador Gwen Garcia nga panalipdan ang neoclassical and art deco structures nga kabahin na sa kasaysayan sa Sugbo. Kay numduman si Garcia mimando sa pagpahunong sa civil works sa CBRT diha sa Osmeña Boulevard tungod kay kini nasud sa buffer zone sa Cebu Capitol Building, which is considered a national landmark. Si Congresswoman Daphne Lago niingon nga the encroachment of the construction of the said project can potentially violate several laws on protecting and preserving heritage properties. The non-observance of law may lead to the destruction of historic structures that will deprive the Cebuanos of their sense of identity through these edifices that reflect Cebu's history and culture. Sa tipik usab sa iyang pamahayag, siya miduga nga nagpadayong pagtukod sa CBRT nakalapas na sa mga pipila kabahin sa buffer zone sa Cebu Provincial Capital and the Fuente Osmeña Circle nga matud pa posibleng makalapas og pipila ka mga balaod kabahin sa pagproteher ug pagpreserbar sa atong mga heritage properties. Si Congresswoman Daphne Lagon mitumbok nga ang National Cultural Heritage Act of 2009 naglatid nga mga struktura dating at least 50 years old gikonsider nga importante nga cultural property and are thus to be protected from exportation, modification, or demolition. The Capitol Building, she said, is a National Historical Landmark that possesses Grade 1 level heritage structure classification, which means that stricter protection measures in preserving it should be observed. Siya may dugang that the Capitol is one of the last surviving neoclassical and Art Deco structures in Cebu, having been built during the American occupation in the 1930s, and thus needs to be preserved and protected for future generations. Si Congressman Sonny Lagon sa bahin ni Ingon, he is acting on the need to respect and preserve the culture of the Cebuanos. I, in my capacity as representative of the Ako Bisaya Party List, tender my unwavering and unequivocal support to Governor Gwen Garcia and all her efforts to ensure strict compliance of the law, preserve and protect cultural properties that define the history of Cebu as the heritage and identity of the Cebuanos. Kini mo'y kabahin sa iyahang March 24 nga pamahayag. Si Calderon siyang bahin na nawagon usab sa pagpalagput sa o pagbasura sa kasong administratiba nga gisangat ni Cebu City Mayor Michael Rama batok kang Governor Gwen Garcia ngadto sa buhatan sa presidente. Siya midugang, it is appalling that the law and legal remedies are being used and abused to diminish and destroy the capital's universal and cultural value. Clearly, the administrative case filed against Governor Garcia is frivolous at the very least and must be dismissed immediately. Kay numduman, si Mayor Michael Rama may pasakag kasong administratiba batok kang Governor Gwen Garcia tungod kay matud pa ni sapaw na kini sa judicial and quasi-judicial powers over the CBRT. Nakalapas na kuno matud pa. Iyahang-gihangyo ang presidente that the president suspend Garcia pending the resolution of his complaint. Kuyawa. Si Garcia sa milabayng buwan, kay numduman, miluwat kinig cease and desist order to the proponents of the CBRT because the project, particularly the bus station that was being built right at the front of the Capitol Building, blocks the view of its facade and is against heritage laws that mandate the protection of such structures. Si Rama, though, took exception of her quote-unquote meddling and brought their conflict to the attention of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ang mayor nagpalaban na sa presidente o niya iyang gusto ipasuspenso ang gobernador kay nag-apil-apil kuno diha sa CBRT o niya karon ni tingog na sad ang mga kongresista. Ang kuan lang ani, ang peligro lang ani magpalaban tas presidente is kanang kung dili kita ang labanan or kung kita ang labanan unsa say mga rason. So ato nang atangan no, murag wa pa gyud ni nahuman kanusap kani mahuman. Gawas nga wa pa gyud nahuman og dugay pa gyud ni mahuman ang CBRT. Murag dugay pa sa gyud ni mahuman ang panaglalis ug panagbangi bahin niini. Break sa tagkadali niya sa atong pagbalik dugang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So
sudan ng mga kakauka! Saan naman yung sudana, uy? Sudana? Pag-antos ka na rin kinabuhat sa mga isa. Hindi na po makakita, ma. Antos na po makakita. Dawaton ko ang tanan. Dawaton ko. Una ikaw? Nagkapasahilo ka? Pangutan na! Huwag gibinuangan ba na ko siya? Ikaw gipapatayin ug ako'y gipaundang. Dili na ako sa iyo. Hindi pa undang kanila ni mama ug ni papa. Nagbarkada man ka. Nagadik-adik. Buhay na dito! Ano? Pulis na! Hukum mo! Mali, Rami! Naya ako na ngayon ang pasaylo. Ay, pasaylo. Kung may pagsalit ka, ayaw kahadlok. Kung dili ka gusto magtrabaho sa abroad, ako na lang kahap. Pagsalit ka, Musulti na lang yun ko ni mo, ma. pakibisog, ayaw pagpaglasan, gabay lamang. Ako ninyo, ate. Huwag dili ang pasaylo. Tuas sa langit ang pasaylo! Anong hugaw naman kay Kaday? Gusto kita makita, mama, ha? Gusto kita dali! Disi! Alam, Disi! Gipangayo na ako sa Ginoo. Nga iyan akong kuhaon. Kano gidako ni pa din eh? Basta, hana, di ka kapag mubasa? Salamat, day. Ito kalisod sa bupamta, apan karon nahanaw na. Ang mga panghitabo sa kinabuhi, dili ato ang pagbuot. Apan, Pangitaon na to siya, ma, para napad ko. Mama, sis napad ko papa. Anak kayo mapigtandi sa upan. gugma ug pagsalik, dili ang kayugot. Limus na rin, di karol mo. Tudanos ang magpabilin ang imong gugma. Pinangga ka sa Ginoo, mao nang gihatagan kaniya ni karong bag-o nimong Pinoy-anan. Anin ako po yung Estera. Dili na ako gusto mabalik dito sa karsada. Yes, Alex. Kauban minimo sa imong paglakaw padulong sa imong kalampusan. Ug buhi nga pagtuo. Buhi nga pagtuo, buhi ang pagtuo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy og karon sa ato ang dugang mga paghisgot-hisgot. Ning tungura atong unahon paghisgot kining pipila ka mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Subo nga nagantos karon sa kakuwang sa tubig. Antos mga itang naas ubos, no? Way tubig. Unsa pa katong naas bukid. Pero kini ilang pag-antos karon naka para nako mas dakog problema kay duna ni mga katanaman dinhi, no? So pipila ka mga bukirang barangay sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo nagantos sa grabe kakuwang og tubig, nakasinati na sabang uban matud pa og mga insidente sa kining mga bushfires, no? Tungod sa resulta na kini sa grabing kainit sa panahon. Kini mo'y nakaaghat sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council kung CDRRMC nga mo pasar og resolusyon nga nagdeklara sa 28 ka mga barangay nga ipaubos sa state of calamity tungod sa grabing epekto sa El Nino ngadto sa mga mag-uuma sa maong mga dapit. Kini naglakip sa mga barangay sa Budlaan, Barangay Binalyo, Barangay Paril,
Tap-tap, Pulang Bato, Guba, Kambinokot, Pamutan, Siraw, Sapangdako, Sudlon 1, Sudlon 2, Bunbon, Buot, ug Tagbao. O man naapil ang babag no, naabiyasad ni mga tanom din ha. Pero depende sila may nag-evaluate ani. So kini mga barangay nga akong nanganlan matud sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO head nga si Sir Harold Alcontin, kapin sa 500 ka mga mag-uuma ang matud pa ni hunong na sa pagpananom sa ilang naandang mga itanom tungod sa grabing danyos nga namugna sa kakuwang sa tubig nga mausay resulta ni ining grabe nga kainit sa panahon ug kining gitawag og dry spell. Wa siya makahatag sa kumpleto nga listahan sa mga apektadong barangay apan ato ning atangan within the week no for sure na ani madugang o maklaro gyud kung unsa gyud mga barangay. Sa siyong bahin si City Agriculturist Jolito Baclayo niingon nga dunay 115 ka mga ektarya nga farmlands sa 28 ka mga barangay ang naapektuhan sa extreme weather conditions as of this month, as of March. There are currently 10,719 registered farmers in Cebu City nga nananom og lettuce, cabbages, cauliflower, cucumber, eggplant, sweet corn, and tomatoes ug uban pang mga tanom. Ang Cebu City agriculture industry maka-produce kinig between 500,000 to 1 million pesos worth of crops daily. So ka-imagine mo ani kung unsay epekto sad sa kaway tubig ug sa grabing kainit sa panahon. Posible pagay na matod pa nga kanang kantidad mo sakag more than 1 million a day ato sa mga peak season. So matod ni Sir Harold Alcontin, kinahanglan ko nung lihuko na ni karon og maayo nga di gyud ta mag-atang pa o magpaabot pa nga mosamot pa ning problema ha. Matod ni Alcontin nga ang CDRRMC resolution gi-endorse na nga to sa buhatan ni City Councilor Philip Zafra ug Joel Garganera alang sab sa pag-adapt ni ini sa City Council. Once the council declares these barangays under a state of calamity, matod ni Alcontin nga mga barangay makagamit na sa ilang calamity funds, samtang ang city government makagamit usab sa ilang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Matud pa ang syudad dunay 600 million pesos sa ilahang Calamity and Quick Response Fund and 100 million pesos sa ilahang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund kun LDRRMF. Matud ni Alcontin, si Mayor Michael Rama mi mando kanila nga unahon og gamit ang 100 million pesos nga LDRRMF considering that it's only the first quarter of the year. Ang City Agriculture Department nag-andam og 97 million pesos nga gamiton isip hinabang ngadto sa mga mag-uuma. Matod ni Alcontin, usa sa mga plano nilang ipatuman ang pag-apod-apod og tubig sa mountain barangays. This is also in coordination with the Metropolitan Cebu Water District to deploy their trucks for water rations in barangays Buot and Pulang Bato. Sugot kas Mayor Michael Rama ani nga di man niya feel sa pagkakaroon ng MCWD Sir Harold. Pero bitaw, mas may na padaplin na ninyo kay panginahanglan sa mga tao mo'y angay natong tutukan karon. Samtang si Sir Harold Alcontin niingon nga usa sa ilang assignments mao ang pag-ensure nga ang food supply sa syudad dili maapektuhan, maunang modeklara sila og state of calamity. Ang CAD o City Agriculture Department ug ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries itahasan usab sa pagsiguro nga food supply sa syudad stable taliwa ni ining El Nino. So kay numduman ang Pag-asa may declare ni adtong March 22 as the start of the Philippine summer. Start pa to sa Philippine summer ha, pero before March 22 puwerte na yung inita gayud. O niya kay numduman sa sayong bahin, since the last week of February ang Cebu officially ubos na sa dry spell o tulo ka sunod-sunod nga buwan nga below normal rainfall or a drop of 21% to 60%. Nya kagahapon murag nag-uwan-uwan man to pero dili kaayo to kuan gyud, dili gyud enough. May na lang intaw na uwan-uwanan gamay. Nakatagamtam sad og gamay nga kanang kabugnaw ba unya na uwanan sad gamay ang atuang mga pananom dihas kabukiran kay labi pa dihas kabukiran mao gyud grabeng nagkinahanglan karon anang tubig no. Sige, so I hope kuan in town maapas kining panginahanglan sa ato ang mga mag-uuma labi na dinha sa kabukiran. Samtang sa laing bahin
Subay usab ni ining Semana Santa nga ang uban nagsugod nagpamakasyon pero ang holiday magsugod man gyud na siya sa Thursday. Pero ang uban wa na nagsugod na og kanang pang maximize sa tibuok semana. So subay usab niini ang Mactan Cebu International Airport Authority ni lusad usab sa ilahang Oplan biyaheng ayos Semana Santa gikan kagahapon March 24 hangtod na sa March 31, 2024 as they also anticipate nga magdasok ang mga pasahero sa domestic and international operations. Ang maong lakang hiniusa kini nga paningkamot sa ilang operations department, rescue and firefighting division, medical division, airport police division and the public affairs division, the Philippine National Police Aviation Security and the GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Ang MCIAA in coordination with GMCAC o kining GMR Megawide Cebu Airport Corporation establish kining upat ka malasakit help desks sa arrival and departure areas. Kining mao mga malasakit help desk giman kini 24/7 by the by the APD, Rescue and Firefighting Division and the Medical Division and Public Affairs Division as well as OJTs from CTU Main, STI or MOC, CITU, and SNMC. Unsa naman ning SNMC? Wanang takabawag unsa ni. Basta kay appeal na sila na yung mga interns. Si MCIAA Chief Executive Officer and General Manager Julius G. Neri kagahapon mi-inspect usab sa Oplan Help Desks aron pagsiguro nga ang ilahang mga functions mapahigayon gyud atol usab sa tibuok Semana Santa. Mianunsyo usab ang MCIAA nga ang tanang leave of absence sa security personnel under the divisions are not allowed during the period. So mausad ni ilahan kung ang pulis na ayingon ana nga mga ipatuman sa MCIAA mausad kuno wa lang sa kuno gipalive kay grabe kaayo ang biyahe rong mga panahon na kay lagi pahimuslan sad ang taas-taas nga break nya maura say higayon. Sige, so sa tanang mga mobiyahe amping ug unya katong mga mobiyahe sad sa kadalanan mas dublihon pa gyud ang amping kay kana imuha na gyud ng control especially in the recent nga incidents the past few days nga daghan kaayog mga aksidentes kadalanan sa ato ang kadalanan dinhi sa Subo. So mas may gyud nga magmatngon. So kung init ang panahon sa mas tong giingon init na sad sa laing bahin labang ta diretas politika kani murag dugay na silang init kaayo ang mga hisgot-hisgot ug mga movements ug mga planning atong tan-awon kung basig madapan ning reflection over the Holy Week. Basta kay ang partido barog matud pa murag andam-andam na kuno ni sila sa ilahang ready na kuno ilahang line up karon kuno ning after Holy Week ambot og unsay mahitabuan ni napa ba ni changes unsa pay mahitabuan ning mga kuan nila mga kausaban nila kay ang ilahang line up will be presented kuno hay naman to na wagtang naman noon barog line up i-present kuno after the Holy Week makomplete after the Holy Week ang ilahang partido barog do na pa kuno yung mga slots na habilin unsa man Ferdi ganahan ka mulansar Cebu City ka na rehistro kabantay ko Ferdi ba di man ingon related pero nakabantay lang ko mag daghan man kay mga caring na kayo mga panahon oy hapit ang good election mga tarpaulin mga ingat sa biyahe ubang mga kuan post din mga caring naman kay mga tao may tag sana all caring kanang pero may unta mong caring oy dili kay kanang inighapit na filing caring inighapit na ang mga di ba daghan kay juice nun na pero lahala sige whatever you do is between you and your God mas maayo nga magmatngon pero mao lang na akong nabantayan basig kanang ako lang ba ni or nakabantay ba sa dang uban ani kinamsay mga senatoriables ug mga senator honon nga mga caring na sad kaayo sa mga lugar nga ako naadtuan this month naabot na kog Bohol, Tagbilaran, Panglao, Iloilo, Bacolod na ako'y nakitan mga tarp day mga caring kaayo day mga anak ko ang usa anak og Congress anak og senador
Ang usa senador mo kung ano din sila, uy, kanang sige, basin sag ma-inspired sa ilang mga tarpaulin, no? Pero ang sa Cebu City, kuan kuno doon ako ni ubay-ubay pang mga slots nga kanang tapakanan to be filled. Pero ilang line-up kuno alang sa May 2025 elections expected to be finalized after Holy Week. O sige, pag recollection sa mo, pag-reflect sa amog maayo. Para ikahuman mahitsas gyud ang plano. Pero sa Cebu City Mayor Michael Rama sa iyahang regular program, pinaagi sa Sugboanon Channel sa Dakbayan sa Sugbo niingon, nga nag-atang lang siya sa resulta sa survey nga iyahang gi-commission. Ngilngiga da. On the other hand, the lineup of the South District kompleto na ahead of the outcome of the survey. Apan matod ni Mayor Michael Rama, iya sang gitan-aw ang mga alternatibo kung ang uban niyang mga sakop sa partido makadesisyon nga mobiya and take other options. Sa milabayang eleksyon, ang Partido Barug PDP Laban swept all but one seat in the City Council. Out of the Mayor's South District allies in the City Council, only City Councilor James Cuenco has expressed his intentions to retire from politics, although he is still eligible to run anew. The number one City Councilor from the South District, Councilor Donaldo Dondon Ontiveros, gikonsiderar usab nga mahimong congressional candidate sa North District. Human si Mayor Michael Rama, ihang gipapa sa iyang listahan isip guest candidate si Cebu North District Representative Rachel Cutie Del Mar. Ang anak sa mayor nga si Attorney Mikel Francisco Rama sa laing bahin, assured na sa usa ka slot sa South District. Sa Norte, matod ni Mayor Michael Rama, 5 ka slots ang nakuha na, apan wa sa siya mungan sa mga nakatag-iyan ni ining maong mga slot. Ang mga aliado ni Mayor Michael Rama nga mahimo pang makadagan dugang termino sa Norte Distrito naglakip nila ni Pastor June Alcover Jr., Edgardo J.P. Labella II, ug Noel Wenceslao. Si Konsehal Joel Garganera milalis usab nga siya mahimo pa duna pay usa pa ka termino tungod kay excluded siya sa dihang ang COMELEC miproklamar sa May 13, 2019 winners. Pagka Vice Mayor, matod ni Mayor Michael Rama, si Vice Mayor Raymond Garcia gihapon ang iyahang running mate. Alang sa mga representante sa Kongreso, si Representative Eduardo Edo Rama Jr. magpapili sa ikaduhang higayon sa Kongreso sa aron mo representar sa South District, samtang the North District is still open unless Councilor Ontiveros accepts the challenge. Sama sa Partido Barug, ang opposition party Bando Osmeña Pundo Kauswagan gipaabot asab nga mo anunsyo sa ilang lineup anytime soon. Si City Councilor Nestor Archival nga mo'y gihangyong mapapili pagka-mayor by BOP case leader former Mayor Tomas Osmeña mibutyag sa The Freeman sa sayong bahin nga hapit na siya makadesisyon. Pero sige na siya suri-suroy, sige na silag pulong-pulong, pero hapit na siya makadesisyon. Kung si Archival magpapili pagka-mayor, matod ni Osmeña, siya ang mapapili pagka-vice mayor ug mag-running mate siya ni Nestor Archival. Sige, paningkamot mo diag maayo. O niya kanang may the best people win. Kaya murag ubay-ubay ra ba ni magpapili karon? Ako nalibog pa ko sa taan ni butar asa ta magbutar ani Ferdi basta kay mubutar gyud ko. Unya ang akong basihan sa akong pagbutar dili partido kundi mubutar gyud ta base sa ato ang gusto og nakita nga agi ug atong pagtuo nga mo'y makahatag og maayo nga kaugmaon sa ato ang dakbayan sa Sugbo. Tarungon na tog pili karon di ta magmahay. Kanang tarungon na tog pili kanang pilion pud ta. Kay magsige tagpili niya ikaw man di kita ang pilion, personal interest sa day pilion, wa gyud tay ayo ani. So tarungon gyud na tog pili. Nya wa nam di tay oras ani. Ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani pulong ug kinabuhi. Dunay konsensya kung kini mo ang iyang giya sa pagila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan.
Busa may nungdanon nga pagpamati kayo kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 tangingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat ug dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may nungdanon ang pagpangayo kanunay ug giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subay. Maigsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Lang ito naman, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ngunit samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy. Sa dili pa ko manamilit, I would like to greet happy birthday sa akong brother-in-law, Kunsihal, din sa Ibo, sa Lapu-Lapu, Kunsihal Edvic Tabar. Cons, happy birthday. May you have more birthdays and more blessings to come. Sa ngan sa kong partner nga si Manny de los Santos sa Rabacal, ako ang inyong alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Salamat sa inyong papakiguban sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod. Usa ka pagtuo